Amen. Thank you, Irish. I melt in your peace. It's so overwhelming. Napaka-powerful po ng ating special number this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ito po ay buwan ng September. Sabi po nila, pinakamaagang Christmas season sa buong mundo sa Pilipinas because we started in the month of September. So, makikita niyo na po si Jose Marie Chan na sumisilip-silip. Yan. Anyway, nakakatuwa pong tingnan ang atin pong simbahan this morning. Tayo po ay puno. Wala nang maupuan si Camille. Nasa gitna na siya. Yan. At kung titingnan niyo po yung katabi niyo, makakita kayo ng maraming bata. Pagka daw po ang simbahan maraming bata, talagang may magandang future. Kasi nakita ko din po yung mga bata kanina, nag-uunahan pa para magbigay ng offering. Kumbaga sumasampa pa, makapag-abot lang ng offering. Napagandang tingnan, mga kapatid. Yung ating mga kabataan, they are so full of life and energy offering to God. Kaya nga po this morning, isang topic natin ay tungkol po sa sharing testimony. Another word for that is witnessing. Ito po ay isang biblically based Christian practice na mababasa natin in the New Testament, in the Gospel, in the book of Acts, in the letters of the Apostle Peter, the Apostle Paul. Mababasa po natin consistently ito pong pag-share ng testimony or witnessing. Kung kayo po ay nakapanood ng Olympics, napakarami po nating narinig na mga testimony ng mga Olympic athletes. Kasi po doon, pag nanalo ka ng gold, silver, or bronze, tutugtog yung iyong national anthem at merong press conference. As a press conference, you can say kung ano ang nag-inspire sa'yo, bakit ka nanalo, ano ang ginawa mong training. And so many gold medalists, winners ng Olympics, ay ginamit nila yung platform na yon, yung oras na yon, so that the whole world will hear the words of God, the testimony of God in their lives. Kaya po napakahalaga ng atin pong topic this morning. To begin with, basahin po natin ang ating text dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 3, verse 15. Samahan niyo po ako and then we will say a prayer. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in the word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito lamang ang aming tanging gabay, tanging liwanag, at tanging sandigan ng aming pananampalataya. Ikaw po ang aming teacher. Hindi po human teacher ang aming authority. It's the Word of God, guided by the Holy Spirit of God. Ang sabi mo po, Panginoon, and the Spirit will guide you into all truth. Kaya po, Panginoon, in this church, we have the confidence that we are guided by the Spirit of God, founded in the words of God. And we can never go wrong when we follow the Word of God. And help us today, even as we look at this message, Lord God, in witnessing and in sharing the testimony. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Meron po tayong mababasang isang verse, Joyce, kung matulungan mo kong buksan sa may Mark chapter 5. Meron pong isang pinagaling si Jesus. Mark chapter 5, verse 19 and 20. If you can put that there. Meron pong isang pinagaling si Jesus na inaalihan ng masamang espiritu.
At nung napagaling siya ng Panginoon, napalayas yung masamang espiritu, ang sabi niya kay Jesus, I wanna join with you. Yan. I wanna join with you. Sa Tagalog, verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga masamang espiritu na siya'y sumama. Yan. Makasama siya. Ngunit, sinabihin siya ni Jesus, umuwi ka na. Go home and tell your own people. Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Umuwi ka, sabihin mo sa iyong pamilya lahat ng mga ginawa sa iyo ng Panginoon. How the Lord had mercy on you. And then verse 20, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. So mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi laging magmimisyon. Kasi parang gusto niyang sumama kay Jesus para magmisyon. In fact, ang sabi ng Panginoon, umuwi ka. You tell your family what God has done. So, yun po ay pag-share ng iyong testimony. And exactly, siya po'y umuwi at ipinamalita sa buong Decapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus. So ngayong umaga, ang tanong ko po is, ano ang mga bagay na ginawa ni Jesus sa iyong buhay? Taas nga po ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Amen. So, yan po, isa-share natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. That is sharing your testimony. Sino po sa inyo ang binago ng Diyos ang kanyang mga buhay? Let me see your hands. Binago ng Diyos. Amen. Binago ng Diyos ang inyong buhay. That is sharing your testimony. Narinig ko po ang testimony ni Dolphy Jr. Narinig niyo po ba yan? Dolphy Jr. Siya po talaga ang Dolphy Jr. Quezon. Na kung papaanong bago namatay si Dolphy, ay nangusap ang Panginoon sa kanya, natawagan lahat ng mga kapatid niya, at sila po ay nagsama-sama doon sa ospital sa bed ni Dolphy. Nandun si Sasha Padilla, lahat ng magkakapatid, at sinabi po niya sa testimony niya, nag-sorry ako sa daddy ko, nag-sorry ako sa lahat ng mga kapatid ko, at nag-share ako ng Word of God, at kami nag-pray together, at kami nag-iyakan together, and it's such a beautiful, beautiful experience in the love of God. Napaka-powerful yung testimony na yun, na kung papaanong na-reconcile silang lahat at na-share silang lahat ng Word of God. Narinig ko rin po ang testimony ni Henry C. Jr. Kilala niyo po yan? Henry C. Jr. Henry C. Sr. Yung po yung may-ari ng SM Group of Companies. Namatay na po si Henry C. Sr. Yung pong junior niya ay Christian. At nag-share din po niya siya ng kanyang mga testimony sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay kahit po namatay yung isa niyang anak. Beautiful, beautiful, powerful testimony. I'm sure nakita niyo po lately na si Catriona Gray, yung ating Miss Universe, ay also nagpabaptize at believer together with many other celebrities. So, mga kapatid, hindi natin dapat ikahiya o itago yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At yun po ang challenge sa atin, yun po panawagan sa atin ng Panginoon na tayo mag-share ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Parang, kasi po pag kayo hindi mag-share, parang walang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Pag ikay quiet, pag ikay walang ibinabahagi, parang walang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Naunawaan ko po mga kapatid na some of us ay parang hindi masyadong malakas ang loob na mag-share ng Word of God. Na para bang pagbubuksan mo, ano nga ba ang bubuksan ko para makilala niya ang Diyos? Saan ba ako pupunta? Yan. Paano kung matanong ako? Yung po tanong eh. Paano kung maka-encounter ako ng question? Baka ma-question ako ng mga Iglesia ni Cristo, ma-question ako ng dating daan, baka ma-question ako ng ibang relihiyon. Paano kung sasagutin?
So sometimes that is the reason why marami sa atin hindi nag-share o takot mag-share o nahihiyang mag-share. But here, maliwanag po ang sabi ni Jesus, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Meaning, ang focus ng iyong sharing is kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. In fact, meron po isa pang pinagaling si Jesus, yung bulag. So yung mga nasa templo, yung mga saserdote, tinatanong, paano ka nakakita? Sino nagpagaling sa'yo? Anong ginamit niya? Kailan kanya pinagaling? So there was back and forth confrontation. Pati yung mga magulang ng bulag, kinausap, anak mo ba talaga yan? Paano nakakita yan? Bulag ba talaga yan nung ipinanganak? Ang sabi po ng mga magulang, may edad na po siya. Siya po tanungin nyo. So bumalik na naman sila doon sa bulag, yung mga saserdote. Ang sabi ng bulag, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Ako dating bulag, ngayon nakakakita na. This one thing I can tell you, I was once blind, but now I see. I cannot tell you many things about Jesus. I don't know kung paano akong pinagaling ni Jesus. But this one thing I know, I was blind, but now I see. Mga kapatid, marami sa atin, dati tayong spiritually blind. Hindi natin alam yung daan ng kaligtasan o yung salita ng Diyos. But you see, God opened our eyes and now we can see. So yun po mga kapatid ang focus ng ating sharing. Huwag kayong matakot na hindi ko alam ang lahat ng doktrina. Hindi ko pa nabasa mula Genesis hanggang Revelation. Hindi ko kabisado yung mga verse. Saan ako magbubukas? Mag-focus ka lang mga kapatid kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya natutuwa si Chairman pag tinitingnan niya yung mga naiimbita ni Rihanna. Tama ba, Rihanna? Ria. Oh, Rihanna. Si Rina. Oh, nasan ba yung mga friends ni Rina dyan? 4-5 yan eh. Mga friends niya na aakay niya sa church. Na-i-invite niya sa church. Na-sharean niya ng mga salita ng Diyos. Kung si Rina ay nakapag-aakay ng friends, taas nga po kami ng may mga friends. O baka naman tayo makakaakay din ng friends. Anong grade ka na, Rina? Grade 5. Rian, I'm sorry, Rian. Sabi nga po ni Amy sa akin, ma'am, dapat na raw akong mag-memory plus. Sabi niya, Pastor, uminom ka na ng memory plus. Palagay ko nga, kailangan ko na mag-inom ng memory plus. But, that's exactly the point, mga kapatid. You don't need to worry sa mga bagay na hindi mo pa nasasakop dahil hindi mo pa naaaral, hindi mo pa kabisado. You focus on what God has done for you and share your testimony. Share your encounter with God. Lahat po tayo may encounter with God. You share it with someone else. Puntahan po natin yung ating main text this morning. Sa Peter 3. Mami, Doc. Pero nga na aking black book. Yan. That's my outline book. Verse 15. Ang sabi niya po dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. That is how you begin. But in your heart, revere Christ as Lord. Another translation po niyan ay worship Christ as Lord in your heart. Acknowledge Christ as Lord and Savior in your heart. Set apart Christ
as Lord in your heart. Yun po yung iba't ibang translation. Na iisa lang po ang focus niya. Na si Kristo ay paghariin natin sa ating mga puso. So yun po ang unang step sa sharing ng testimony. Hindi po pwede kasi na si Kristo ay parang hindi nasa sentro. Na para bang si Kristo ay pang Sunday lang. And that is my observation sa maraming churchgoers. Na si Kristo na babanggit lang pag Sunday. Na ang Bible nabubuksan lang pag Sunday. Hindi siya, mga kapatid, center of their lives. In fact, si Chairman, meron siyang sinishare na yung will ano ba tawag doon, Chairman? Will illustration ng navigators. Witnessing, fellowship, like that, prayer, word of God. Sa gitna po nun ay si Jesus Christ. So mga kapatid, in sharing testimony, in witnessing, dapat si Kristo ay nasa sentro ng ating mga buhay. Hindi po pang Sunday lang. Hindi po paminsan-minsan lang. Dapat everyday si Kristo nasa sentro ng ating mga buhay. Ang sabi po dito, concentrate on being completely devoted to Jesus Christ in your heart. Nandun po ang concentration natin, ang focus natin, Jesus Christ in the center of our hearts. Hindi po ako magtataka kung bakit parang hindi natin mabigyan ng lakas ng loob ang ating mga sarili na mag-share kasi si Kristo wala sa center. Kailangan nasa center. Sabihin niyo po, center. Amen. Center. Isentro niyo si Jesus sa inyong mga puso. Set apart Jesus as Lord in your heart. Worship Jesus in your heart. Acknowledge Jesus as Lord in your heart. Concentrate on devotion to Jesus in your heart. Number one step. Number two, be ready at any time. Pag tayo po ay mag-share daw ng testimony ng ating buhay, dapat ready ka anytime. Kamukha po halimbawa, meron kayo nakakwentuhan na may problema, o ready ka, alam mo, bestie, alam mo, dinaanan ko din yan eh. Nung nagka-problema ako, nung nagkasakit ako, nung nagkaroon ako ng crisis, Jesus Christ has helped me survive. Parang ganon. Kasi ang tanong dyan sabi dyan be always prepared to give an answer to everyone who asks you to give reason for the hope. Lahat po tayo merong hope. Di ba yan po ang isang focus ni Chairman last time? Hope. Every one of us, we have hope in Jesus Christ. And that hope needs to be shared. Lalo po kung kayo may karamdaman at talagang ang pag-asa nyo ay si Kristo at nararanasan naman ninyo yung pagmamahal ni Kristo, isa-share mo lang Kaya po si Brother Boy, ating predigador Brother Boy, very much an inspiration to me. Kasi siya po mabigat ang karamdaman. Pero hindi nyo po siya makitang depressed. Kasi po si Brother Boy, pag nakikita ko, lagi nakangiti. Pag kinakamayan ako, very strong yung kanyang kamay. Hindi malamlam, very strong yung kanyang pagkamay sa'yo. Hindi po bibiro ang dinadaanan ni Brother Boy if you know yung kanyang health condition. Pero yung kanyang hope, yung kanyang confidence, hindi mo makita yung fear, hindi mo makita yung depression, hindi mo makita yung worry. He is strong in his hope in the Lord Jesus Christ. And that is hope. And that hope is what you share. That is what you share. Ibig sabihin, hindi po yung mga taong wala lang problema ang pwedeng mag-share. Kahit may problema ka, in fact, ito pong context
ng 1 Peter 3, ang context po nito ay dumadaan sa mabigat na persecution. Dumadaan sa mabigat na pagsubok. Kaya ang sabi niya, maging handa kayo na i-share sa mga tao ang inyong reason kung bakit kayo strong. Because of your hope. Because of the hope you have. Pero sabi niya, pag kayo daw po ay nag-share, be ready at any time to give a quiet and reverent answer to any man who wants a reason for the hope that you have within you. Pag daw tayo po ay nag-share, kailangan ang ating attitude respectful attitude. Hindi po tayo nakikipagdebate. That's one thing. Ako po, naiwas po ako dyan sa debate. Pagka po ang kausap ko, medyo parang combative, naiwas po ako doon. Na gustong makipagtalo, gustong makipagdebate. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikipagtalo. Walang naliligtas sa pagtatalo. Walang nai-encourage, walang na-edify sa pagtatalo. So pag ang kausap nyo, gusto lang makipagdebate sa inyo, makipagtalo sa inyo, end the conversation politely. Kasi hindi sila open. Hindi sila open-minded. Hindi open ang kanilang mga puso para tanggapin ang salita ng Diyos. So don't push. Hindi po tayo pushy pagdating sa pag-share ng Word of God. Hindi tayo argumentative. Hindi tayo po, mga kapatid, combative. No. Kaya po ang sabi sa atin, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa. Yun lang. Lagi kayong handa. Ako nga po, lagi akong may Bible. Anytime na bigyan ako ng God ng opportunity, mayroon akong dalang Bible. Minsan po, meron din po akong dalang tracts. Ready din yon para isi-share ko. But more than that, ready po ako mag-share ng akin pong testimony. Handa ako mag-share ng Word of God. Sapagkat ang sabi sa atin dyan, lagi kayong maging handang sumagot sa sino man. Sino man. Classmates, friends, co-worker, parents, teachers. Lagi kayong handang sumagot sa sino mang humihingi sa inyo ng paliwanag. Tatanungin kayo, Sister Mercy, bakit pa kayo lagi kayong naggagawain dyan sa GNCF? Papaliwanag mo. Sister Mercy, bakit ikaw lagi kang payapa at lagi kang nakangiti? Parang wala kang problema. Papaliwanag mo. Hindi po, alam niyo minsan, sa unang tingin, parang walang problema. Pero the truth is, si Sister Mercy, maraming problema. Hindi lang niya dinidibdib kasi ibinibigay niya sa Panginoon. Nakausap ko Sister Baby, nakasabay ko siya last time. Pumunta kami ng TMC. Nakakwentuhan ko silang mag-ina. Pauwi ng Nangka. Isinabay namin hanggang Nangka. So, mayroong mga na-share Sister Baby ng mga concern para sa anak niya. Pero natutuwa ako, ang anak niya, ang apo niya, landyan lagi. At na-encourage po sila, na-inspire silang magsimba sa atin. Di po ba? Bagamat sa Caloocan na ata sila, pero umuwi siya para lang magsimba. Di po ba? Nakakatuwa na naging desire ng heart nila yung magsimba sa atin. So yung po mga kapatid ay reason para tayo po ay mag-share. Kasi nakikita nila na there is peace in you. There is joy in you. There is courage in you. There is strength in you. Sa kabila ng problema nyo, sa kabila ng pagsubok nyo, you are very strong. Why? You are very peaceful. Why? Because of Jesus Christ. Explain mo sa kanila, because of Jesus Christ. Kaya lang nga, sabi niya, you do it with gentleness. Isa po siguro yan sa dapat nating lahat matutunan
Gentleness. Sabihin niyo po, gentleness. Hindi nakikipag-away. Hindi nakikipagtalo. Hindi nakikipagdebate. Hindi nakikipagpilitan. Gentleness. Minsan po, minsan nagsisharing ka, maya, nag-aaway na kayong dalawa. Lalo sineshare mo, Iglesia ni Cristo, may aaway na kayo. Hindi na ho makikipag-usap sa inyo uli yun, kasi inaaway mo mali sila, pastor, mali. Tama po yun. Minsan, sa tingin natin, mali sila, pero sa tingin nila, tama sila. Kaya hindi pwede po tayo makipagpilitan, makipaggitgitan, makipagdebate. That's not our goal. Our goal is to share Jesus Christ, the power of Jesus Christ. The goodness of God, yun po ang napakagandang focus. The goodness of God. All my life, you've been faithful. All my life, you've been so good. The mercy of God. Yun po ang focus. No one will argue about the goodness of God. No one will argue about the faithfulness of God. No one will argue about the mercy of God. So you focus on the mercy of God. Na kung paano kahit tayo nagkakasala, tinatanggap niya tayo, tayo nagkukulang, ini-embrace niya tayo, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Yung pong knowledge, kaya sila nagdidebate, their knowledge is not enough. If they know more of the Bible, they would know what is true, what is not true, what is right and what is wrong. They argue because their knowledge is not enough. Minsan si Liam nakikipag-argue sa akin. Argue niya ako. Kasi hindi enough yung kanyang knowledge. Kung alam lang niya, hindi siya maki-argue kasi alam niya na malalaman niya na yung sinasabi niya, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sabi niya, bakit hindi pwede? Hindi nga anak pwede kasi minsan di niya maintindihan. Kasi my son is only 13 years old. Makiki-argue siya kasi hindi niya naiintindihan. Hindi enough yung kanyang knowledge to know na anak hindi pwede yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung kayo'y nakikipag-usap sa isang tao na very argumentative, it's simply because they do not know enough of the Bible. Kasi sila nakiki-argue sa'yo. So, let's not focus on the letters, let's focus on the Spirit. The Spirit is focus on what Jesus Christ has done. Ano ba ginawa ng Diyos sa'yo? Meron pong isang athlete sa Olympics na sinabihan siya na hindi siya pwede mag-share ng faith niya. So ang ginawa po niya, nung tinawag ang pangalan niya, tumugtog yung nila, kasi po Brazil, alam nyo, parang communist ang kanilang president. Ang ginawa niya, habang tumutugtog yung national anthem nila, nag-sign language siya. Yung sign language niya, sinasabi niya, parang John 3:16, Jesus is the way, the truth, and the life. Sign language. So, the whole world is watching her while she shares the Word of God, even in sign language. So, lagi pong may opportunity tayong mag-share. That's the point here. Ang sabi, in fact, gusto ko pong basahin sa inyo yung I will close with this. Kasi po meron tayong communion. Yung pong testimony ni Apostle Paul sa Acts chapter 22. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon to open up the mission all over the world. Kasi po dati, ang pananampalatayang Kristiyano, nasa Jerusalem lang. Ang unang ginamit ng Panginoon na lumabas ng Israel para ipangaral ang Ebanghelyo, si Apostle Paul. Si Apostle Paul. Sapagkat siya'y tinawag ng Panginoon upang i-share ang gospel to the Gentiles. Dati puro Israel lang. Ngayon all the way to the Roman Empire, to the Gentiles. So ano po ang dalang mensahe ni Paul nung siya po ay ipinadala ng Panginoon? Nothing but the
testimony of God. Basahin ko po sa inyo. Yan. Magsimula po tayo sa verse 6. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazareth, tugon niya. Verse 9, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Verse 10, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko, at tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damasco, sasabihin ko sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. So ano po ginagawa ni Paul dito? Nagkukwento lang siya. No, I'm sure lahat tayo mahilig magkwento. Di po ba? Sino po sa inyo ang hindi mahilig magkwento? Lahat tayo nagkukwento. Kami nga po mag-asawa, pag kami nagda-drive, kamukha kahapon, galing kami ng Bulacan, wala naman po kaming ginagawa kundi habang nagda-drive, magkwentuhan. Galing po kami ng Cavite, papunta kami ng Manila, na-traffic kami 3 hours. 3 hours. Kahit po dumaan kami sa Skyway, 3 hours pa din kami sa traffic. Ano gagawin mo doon? Habang nandun ka, either matutulog ka, makikinig ka ng music, o magkukwentuhan kayo. Lahat po tayo mahilig magkwentuhan. Si Apostle Paul, mahilig ding magkwento. Dito nagkukwento siya. Ano kinukwento niya? Kung paano niya na-encounter si Lord Jesus Christ. Ako'y papunta ng Damasco, biglang may liwanag, mayroong tinig. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. Nagkukwento siya, mga kapatid. Now, kung alam nyo lang, si Apostle Paul ay isang Pharisees. In fact, dito mababasa nyo sa unang chapter, na ipinakilala niya sarili niya. Ako'y si Pablo, ako'y nag-aral kay Gamaliel, ako'y isinilang sa Cilicia, ayan, sabi niyan, sa Antioch ng Cilicia, sa Tarso, nagkukwento lang siya. Hindi po siya nakikipagtalo sa mga doktrina ng Hudyo. Hindi siya nakikipagtalo. Ang focus niya, nagkukwento siya, paano niya na-encounter si Jesus Christ. So ang tanong, paano niyo po na-encounter si Jesus Christ? Kinukwento nga ko po sa aking wife na si Liam, 13 years old. Nung una ko pong na-encounter si Jesus Christ, siguro po ako 14 years old, high school, second year high school. May nagpunta sa amin, Campus Crusade for Christ. Sa school namin, nagpunta sa mga classroom, nag-present ng 4 spiritual laws. Sa classroom namin. Nagsabi, sinong gustong tumanggap kay Jesus Christ? Tumanggap po ako kay Jesus Christ. High school. Second year high school. Kaya po naniniwala ako yung mga batang high school, they can understand enough of the gospel to become saved, to become Christians, to become a child of God. Kailan po ako nag-decide magpastor? High school. Nung ako po ay pag-graduate ng high school, tinatanong ako ng nanay ko kung ano gusto kong gawin. Sabi ko, gusto ko po magpastor. High school. So mga kapatid, yung pong edad ni Randolph, yung ganyang edad, yung edad ni Sofia, yung ganyang edad, they can now make life-changing decisions. And let me tell you this, they can make decisions that will change their direction for the rest of their lives. Si Apostle Paul, wala po siyang sinashare kundi kung paano niya na-encounter si Jesus. Just stories. Tell them paano ka na-save.
Tell them paano mo na-encounter si Jesus. Saan mo na-encounter si Jesus? Anong ginawa ni Jesus sa iyo? Nung ako'y high school, meron po akong barkada. Yung barkada ko po ang aming pangalan, Hey Jude. Hey Jude. Kaya kanta namin, Hey Jude. Kaya kami ganon. Hey Jude. Tapos nagbibilyar po kami, ma'am. Hindi kami napasok, nagbibilyar kami. But I encountered Jesus. And that changed the direction of my life. Because I encountered Jesus. From then on, nagbabasa na ako ng Bible every day. Then on, I start going to church. Meron po ako dalang Bible. Dahil Christian na po ako, yung mga friends ko sa Hey Jude, pag dumadaan ako, sisigaw, Praise the Lord! May dala ako Bible Praise the Lord! Sabi nila. Nagbago po ang buhay ko. So, mga kapatid, that's what you share. You share how you encountered Jesus. There is no argument about that. Sino makikipagtalo sa'yo? Hindi naman ako nagbibigay ng verse. Hindi naman ako nagbibigay ng doctrine. Hindi naman ako nagbibigay ng religion. Sineshare ko lang sa'yo, paano ko na-encounter si Jesus? I was once blind, but now I see. Dati hindi ko kilala si Lord, ngayon nakilala ko si Lord. Dati hindi ako anak ng Diyos, ngayon ako'y anak ng Diyos. John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po kamay ng anak ng Diyos. Amen. Tinanggap mo siya, sumampalataya ka, ikay anak ng Diyos. There is no argument. Kaya po tayo natatakot mag-share kasi nga natatakot tayo sa debate o argument. Hindi po tayo nakikipag-argument. Nag-share lang tayo paano natin nakilala si Jesus. Saan natin nakilala si Jesus? Ilan po sa inyo dito nyo narinig ang salita ng Diyos sa GNCF? Taas nga po kamay. Yan, dito nyo narinig. Na-invite kayo ni Rihanna. Rihanna, sorry. Rihanna, sino ba? Artista yan, di ba? Ay, singer, Rihanna. Si Rihanna, na-invite kayo ni Rihanna. Narinig mo yung Word of God. Walang argument. Kaya po sabi ni Apostle Paul, when you share your testimony, gentleness, respect, clear conscience. Just share your testimony, what God has done. Yan po ginagawa nung New Testament. Witnessing po ang tawag dyan. Kaya po natutuwa tayo doon sa mga talagang mayroong boldness to share. Di po ba? Kay kayo artista, kay kayo politiko, o negosyante, o estudyante, o athlete ng Olympics. Privilege po natin yan. Privilege. Sabihin niyo po, privilege. Mga kapatid, privilege po natin yan. Ma-share natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun lang po, privilege. Tama ba, Sister Alice? Sister Alice, di ba maraming ginawa ang Diyos sa iyong buhay? I-share mo lang, kukwento mo lang. Kukwento mo lang. I'm sure hindi ka naman mahiyain magkwento, di ba? Magkwentuhan nga, nauubos ang maghapon mo sa kwentuhan, di ba? Madali po magkwento. Pinakamadali kayo magkwento. Makipagkwentuhan ka, reach out to your classmates, kwentuhan. Nakikita ko po yung mga nagre-reunion. Classmate, kumusta na? Eto. Kwentuhan mo na. Kwentuhan mo na. Talaga? Sama nga ako sa'yo. Kwento, nagsimula lang po yung sa kwentuhan. In fact, gusto po ni Chairman, na kwento niya sa inyo, kukuha siya ng isang pwesto dyan sa riverbanks. Isang pwesto. Coffee shop, parang coffee shop. Yun. Magtitinda, mag-open daw tayo ng coffee shop. Lahat lang gustong pumunta doon. Senior, kabataan, iniwanan ng asawa, binugbog ng asawa. Doon, pumunta kayo. At nandun si Sister Dory. Kasi makwento Sister Dory. Hi! Hi!
O, kwento siya. Upo na doon. Habang nagkakape si Sister Dory, kukwentuhan mo na. Ay, bago umuwi yun, magpapabaptize na yun sa Marikina River. Kwentuhan lang, kwentuhan, mga kapatid. Kwentuhan lang. Everybody loves kwentuhan. Sharing testimony is kwentuhan lang. Walang argument, walang debate, walang ganon. Sharing lang, sharing. Yun po ginagawa ng mga alagad nung panahon ng New Testament. Kwentuhan lang. Ang ikukwento mo, hindi artista. Hindi Korean novela. Ikukwento mo, hindi politiko, hindi si Sara Duterte ikukwento mo, hindi yung mga politiko. Ang ikukwento mo, si Jesus Christ, kung paano mo siyang nakilala. Yun lang kukwento mo. Kahit ang alam mo lang, verse John 3:16, that's enough. Basta ikukwento mo, paano mong nakilala si Jesus. I was once blind, but now I see. You cannot argue with that. Tayo pong lahat ay tumayo.